isipin mo champion. Hindi mo isipin, novice lang ako. Okay na, champion ako sa novice. Expert naman yan eh. Hindi ganun. Expert. Dapat kailangan mo manalo. Basta tatandaan mo, walang kwenta ang tulo ng motor, walang kwenta ang galing mo o wala kang utak. Laging strategy. Kaya talagang kailangan mo mabilis yung decision making. Kaya. Pag meron kayong isip, hindi ka makakaingot sa maayos. Kumari, lalabas ka, isipin mo madulas ang gulong mo, di ka on. Isipin mo lang yung makapit, malakas ang preno. Hindi ka nasa utak. Yung novice rider, pole position sa expert na. Ang mangyayari doon, drag race na yun. Mula dito. Sa ikot kanina, walang makakauna sa motor. Pag-overtake ka dito, dapat buka ka dito para makapag-gas ka agad dito. Focus lang mo dito. Kaya mo yan. Paano ko mapapatunayan sa customer namin na pagkatiwala nila? Karema natin yung click laban sa lahat ng Yamaha. Mag-isa kaming click dati, laban sa Yamaha. Walang talo naman. Good morning! Race day today. Napakadami pa namin dapat gawin. Mga decals, tapos 10 minutes qualifying time na. So, sobrang busy, sobrang daming kailangan gawin pa. Pero ayun lang, good luck sa amin. Anong kulang? Anong kulang natin today? Ito yung mga decals. Okay. Then yung sa bike naman, Aha. ito okay na kami dito sa 150. Pero okay na natin. Dito na lang kami. Nabiting kami sa para sa engine setup nila. Akala ko yung 2 buwan na preparasyon, okay na, hindi pa pala. Silyo. Baka mga oras agad, naka-warner yan ha. Tapos pagka oras ka, nakuha natin yung gusto mong oras, senyas ka namin, lalabas ka namin. Basta kailangan, ang oras ng kumbaga safe. Hindi mo kailangan isukil ng sobrang tulit. Pero sa accident ka, kailangan safe lang. Ito na, sa places ko naman eh. Saan mo kanilyong? Ingat ka lagi sa karera mo, Diwata yung tawag eh. Diwata. Yakit, nakulay pa rin. Nakulay. Dapat mag-gray ako na suit. Yung may gray ako eh. Kung sakali, parehas na naman kami ni Tilyong. Hey, what's up everybody? So, as qualifying na tayo ng 160 SL. As at the moment, andito na ang rider natin, Nelson Panaligan, Tilyong Panaligan. He's gonna be representing Team K-Works Micronas. So, we'll see how he's gonna perform. So, hopefully, makuha niya pole position. But it looks like this time, this 2025 season, mukhang mas maraming competition, which is a lot much better, di ba? Actually, I think this season, maraming mga nag-click din eh. Maraming nag-transition to click. A lot of other teams are already using click definitely dahil sa inspiration na ginawa ni Kergadin. We'll see how it's gonna perform. Luck sa atin, Team K-Works. Let's go. Let's get it on. Kaya siya naka-oras kasi kakahabol sa'yo, pero hindi naman tatama sa'yo. Kasi ang oras mo, 51 low, 51 high. Oras mo lang kanina 54. Kumbaga focus lang. Huwag mong tingnan yung kalaban, ang goal mo lang, isa lang, maka-oras lang. Pero ano naman na tayo, Aerox. Sa Aerox, hilahin kita kung kakayan. Focus lang tingin nyo. Kaya mo yan.
isang kategory na lang kami yung tatakbo sa qualifying. So, itong flick, sobrang dahil pa namin gustong i-adjust pero wala na kaming oras. Akala kasi namin yung 2 months mahaba na para sa karera na to. Ito nga palang flick na to, nag-iisa yung Honda na to lalaban sa Aerox. So, first time din to na may tatapat sa Aerox na Honda. So, ito, gagawin naman namin yung best namin. Tingnan natin magiging resulta sa qualifying. Medyo nilamig lang po sa loob kasi unang labas po ng motor. Kaya hindi po masyado naka-oras na maganda. Strategy ko po makaano agad po, makauna po agad para makalaylo na hindi ma-stress po yung makina ako. Nag-improve naman po yung mga practice ko. Bumaba po yung oras. Saka po yung nakakorek ko po yung tamang late drive at sa tamang pag-gas po na maayos. Minuro sa indicator talagang impact sa'yo na kasama mo naman. Unang-una po yung sa pagkuha po ng linya, yung tamang pag-placing po ng motor, at saka po yung tamang pag-gas na po at saka yung pag-trend. Hindi formal chika. Ano lang? Chika lang. Chismis lang. Chika Ay, lang. ako talaga, promise. Seryoso. Na, cheesy mo walang Oo nga, wala nga akong masabi kasi kinakabahan din ako. Tapos kabada pa ako kay Ken. So guys, Team Dalek Canosa here. I'm the Creative Director and Marketing Executive Consultant sa Team K-Works, Petronas Philippines. So as of the moment, this is the round 1 of the TSR Championships for the 2025 season. So medyo excited kami na medyo may halong kaba kasi for the same reason na this season, nag-focus kami sa bagong contender namin for the 185 SL. So for the past few years, alam natin Aerox talaga nag-dominate in this kind of category. Pag yung 185 SL Liker, marami na napatunayan. It's been an overall champion for the past few seasons. Kumbaga na-challenge si Kier eh. Na-challenge siya na mag-innovate lalong itono and i-tune yung 160 SL kasi nakakita niya ng potential. Digit na digit pa eh. Sabi nga niya sa mga ilang practice sessions, pagka naglalaban sila 185 SL saka itong bagong gawa natin ng Honda Click, sobrang digit lang pero pagka konting minor mistakes, talagang be-break away kagad yung 185 SL. Masaya pa kasi ang daming teams ngayon na magko-compete than last year. A lot more competitions. Siyempre, ang pinaka-goal naman natin dito makapag-innovate, makapag-R&D tayo ng tuning, talagang matibay na build from the CVT setup, sa makina, sa suspension, all in all, kasi talagang inaaral natin ito mabuti. Tapos gumagawa tayo ng mga different types of tuning na babagay sa road setup, babagay sa race track, babagay sa long drive. Kasi aside from na pinapatunayan natin yung what the products can do, pinapakita rin natin dito talagang tibay ng build, tibay ng gawa, and yung mga materials na ginagamit natin for these types of races. Kakatapos yan ng qualifying sessions from Tilyong, medyo merong drama ng konti. Round 1 pa lang, drama kagad. Round 1 pa lang, matindi kagad ang bakbakan. Kaya excited tayo kung anong magiging performance for this season. Pero hopefully, we're manifesting 5-peat champion for this season, manifesting 5-peat. So, let's get it on.
kamusta ka? Hindi ko alam ano ang resulta ng qualifying. Pero sa GPS ko, maganda yung oras. So, possible. Nasa top 3 siguro yung click. So, okay naman. Yung final race pala, mamaya pang hapon. Pinaka-late. So, ay pinaka-last. So, bahala na. Weather condition, track condition. Mamaya na. Sakto eh. Sakto 170. Tapos yung huli kong timbang, nag-169 ako. So, mag-a-add pa akong weights. Siguro 2 kilos, 1 kilos para safe. Wala, okay na ako. Handling, rider na. Error na ng rider. Problema. Okay din, okay din. Yung makina, kailangan pang tumulin. Tapos, ngayon wala. Rider talaga ngayon. Rider ang magkamay kailangan naman. Wala, talagang kayang bromake away, break away. Kung hindi, di bakbakan. Testing natin. Dalawa naman kami Tilyong eh. Kasi kahit novice category si Tilyong, naka-entry pa din siya sa export. So, magkalaban kami din. Wala ka ba? Ayoko na, hindi talaga. Kaya mga madami kang mapapansin mga rider, napaka-iingay sa social media. Huwag mong gagayahin yan. Minsan, dati nakikita ko, patay post ka rin gago ka eh. Kaya ang ginawa ko po kanina, ginauna ko po siguro ng ganun sa double tapos sa ako pinasok. Basta tatandaan mo, walang kwenta ang tuloy ng motor, walang kwenta ang galing mo kung wala kang utak. Laging strategy, kaya talagang kailangan mo mabilis yung decision making. Kapag lagi isipin mo champion, hindi mo isipin, novice lang ako. Okay na, champion ako sa novice, expert naman yan eh. Hindi ganun. Hanggang expert, dapat kailangan mo ipanalo. Sabi ko nga sa'yo, di ba, papakawalan kita mamaya. Kung hindi kita abutin, ikaw mag-champion sa expert, okay lang, mahalaga sa akin yung team. Wala akong pakialam sa Kierga din, kailangan ko yung Team K-Works. Ikaw, kailangan mo alagaan yung pangalan mo. Ako kasi, kahit walang Kierga din, meron akong Team K-Works. Pag nawala Team K-Works, meron akong Kierga din. Ikaw, Nelson Mataligan lang meron ka sa ngayon, yun ang kailangan mong alagaan. Di ba nung nag-track night tayo? Eh, palong-palong si pare. Nakalimutan i-on yung water pump. Yun, sabog, kumakin. Pero malaki improvement ni Ted. Siguro yung practice namin hanggang kahapon, pang ano yun, 7 or 6 na practice namin. Pero ba kayo Webes pala, wala dito na kayo? Di ba, 2 months kami nag-prepare. So weekly, nandito kami Tuesday, Wednesday, or Tuesday lang. Ikot. Noong una, ang ginawa namin kay Tilyong, pinaikot ko ng, basta umikot ka lang, tinan natin ang oras mo. Napakataas. Tapos inunti-unti lang namin na, ganito gagawin mo, tapos pinapasundan ko, ito diskarte. Alam mo na napansin? Sobrang aggressive, pero yung corner speed napakabagal, tsaka yung exit napakabagal. Yun, unti-unting adjustment. Pero ngayon nga, malaki pa ang kailangan niyang i-adjust eh. Kasi masyadong lean pa yung motor. Pero yung corner speed, wala. Kumbaga dapat yung corner speed tumaas, kahit yung lean naman, wala naman sa, di naman porke sobrang baba ng lean mo, matulin eh. Hindi naman yun. Lap time pa din. Pero nung last practice namin, yun, nagkabugbugan kami. Nag-49 din. 49 high. Push mo kasi. Silip lang. Pero di pa consistent. Hindi pa. Di pa consistent na oras na. Pero yung motor niya, pang 48 talaga. Okay naman. 49 low, 48 high. Yung Aerox. At least mabilis niya na race. Training, practice pa. Hindi ko alam eh. Gusto ko lang talaga mag-explore kaya naisipan ko yung click. Ang dahilan naman talaga bakit ako kumakarera para mag-aaral ng motor. Hindi naman para makipagbakbaka dyan para sa sarili ko. Hindi, gusto kong patunayan yung mga gawa namin, yung mga piyesa namin. Yun talaga yun. Napakadami ng click, napakadami din namin customer na click. So paano ko mapapatunayan sa customer namin na pagkakatiwala nila? Karera natin yung click, laban sa lahat ng Yamaha. Mag-isa kaming click dati, laban sa Yamaha. Walang talo naman. Pole position ka, di ba? Ang gagawin mong diskarte, starting, unang lap, sarado mo dito, sunod sarado mo dito. Ngayon dito, luminya ka na, para lumayo ka na agad. Gets? Tapos ito, diretso lang ganyan, dito. Huwag kang pupunta dito. Dito lang. Oo, tapos yung game na. Banat na. Racing line na. Pero first lap po, Starting. Iingatan mo, ma-jump start ha. sarado. Oo, sarado mo dito, linya. Starting, di ba dito magkakali sa labas, di ba? Straight lang. Tapos dito. Walang makakaunang motor sa'yo dyan. Malabo yun.
Pag-starting, linya, pasok ka dito, labas dito, tapos pasokin mo agad to. Yun na yun. Tapos hot lap na. In case magkaroon ng, kawari, maunahan ka ng isa, sundan mo na, sundan. Pagdating dito sa last corner, papuntang first corner, didiretso yun dito, bumuka ka dito sa kabila. Sigurado, uunahan mo yung motor nun eh. Tapos banggain mo dito, pabalik. First corner. Yung ginagawa ko sa'yo, ganun gagawin mo. Ginawa ko rin po kay Kuya Pascal. Tapos, alam mo mangyari, yun na yun, ang goal mo, maka-break away. Yun ang kailangan mo. Magkaroon man bakbakan, dito ka lang mag-prepare ng overtake. Second turn, huwag dito, tsaka dito. Yan. Yan. Yan lang ang gagawin mo. Pagka meron nasa harap ka dito, mas bubuka ka dito. Para mas makabelo ka, makapaggas ka, makapasok ka dito. Pag pumasok ka dito, hindi ka pwedeng papasok na ng ganyan, na makakalusot siya. Itayo mo motor. Yung parang ginagawa sa'yo, kumbaga pagpasok mo, parehas na tayo nakatayo dito. Kailangan pagka last corner, sabay kayo. Sabay kayo liliko. Kumbaga, pag kumari, nagka-senaryo, last lap, last corner, tirahin mo na dito. Tapos, kailangan sabay kayong gaganyan. Kung kaya mo, medyo ano mo ng konti. Kumbaga, idikit mo pa. Para makatuwa po. Ang mangyayari doon, drag race na yun. Mula dito hanggang dito. Sa ikot kanina, walang makakauna sa motor mo. Yun lang kailangan mo. Iwasan mo ang jump start, iwasan mo ang semplang. Tapos dito lang sa tatlong to ka pwede overtake. Pero syempre, kumara, may nagkamali dito, overtakean mo na. Pero yung preparasyon, dito lang. Pag overtake ka dito, dapat maganda gas mo dito. Pag overtake ka dito, dapat magandang gas mo dito. Pag overtake ka dito, dapat buka ka dito para makapag-gas ka agad dito. Kasi ito, straight mo na to. Pero kung dito ka overtake, dapat dito ka manggagaling. Parang kalaban mo, di ba? Kalaban mo dito. Pupunta dyan. Ikaw dito. Tapos, wag mong ihihiga hanggat hindi na preno kalaban mo. Pag promeno na, tsaka mo ihiga. Kasi pagka humiga ka agad dito, pwede kang pasukin dito. Ikaw dito. Nangyayari po sa practice natin. Magkakabalik taran.
congrats for the race today. Kamusta ang naging overall experience dito sa final race natin for the 195 SL? Lalo't ngayon na bagong race bike yung gamit natin eh. Unexpected. Yun ang nangyari. Kumbaga, sobrang nag-ahabol ako sa Aerox dun sa gamit ni Tilio. Kaya nagulat kami sa unang lap pa lang. Hindi ko akalain na napakalayo ako naman. Kasi pagka-starting, nakafocus lang ako sa harap. Wala akong pakialam sa likod. So, basta linya-linya lang. Talaga yung first lap, second lap sagad. Tapos, pagkakita ko, malayo na pala. Diretso ko na. Pahinga. Ganun lang. Full throttle, half throttle, full throttle, half throttle. Early brake, late gas. Ganun lang yan. Wakas mo sa preparation natin sa 160 na click. Alam ba akong race bike na eh. Yung Click 160 kasi sa totoo, last year ko pa nakuha yan. And pagkakuha, inuna namin ayusin yung handling. So, inikot namin siya sa Tarlac racetrack. Yun nga, kasama sina Motodex, sina Motobeast. So, stock engine, CVT and remap lang. Then, medyo yung front suspension, stock lang din, naka-K-Works fork oil. Yung likod naman naka-X1R. Tapos, ang CVT, K-Works CVT, tapos syempre, remap namin. Tapos yun, stock engine. Doon kami nag-start. After na nakuha ko na yung handling, nagawa na kami ng makina. So, nag-start kami sa 170cc, 182cc, hanggang sa naging 185cc. Pero, sa lahat na na-testing kong makina, yun lang kami sa 182cc.
So, yung 185cc na category, 180 to lang yung gamit namin. Buburin mo sa practice. Pero malikot pa rin ha. Ina-expect mo ba na mag-perform siya ng ganito? Hindi. Sobrang kabado nga talaga ako. Ilang buwan na din kami nag-prepare. Weekly kami nandito nag-practice. Then sa shop naman, gawa kami ng makina sa gabi, din sa umaga dahil paulit-ulit lang. So yung gamit kong makina, pang-anim na makina namin, which is 180 lang. Under 60. Kamusta ang performance ng race today? Okay naman po. Medyo nahirapan lang po ako sa sumabay po sa expert dahil hindi ko naman po akalain na ganun yung mga pasukan ko. Sige. Saka hindi ko po category talaga yun. Sinubukan lang po talaga namin. Anong nasa isip mo bago mag-start yung race kanina? Lalo na sa P3 ka, possibly, pwede kasing may chance na 1-2 eh. Saka alam mo may chance na 1-2. Alam natin yan sa Tom Farid, alam natin yan sa Troy, alam natin yan na nagkabalik lagi Cortez. Ano expectation? Paano ka nag-prepare sa race? Ang inano ko lang po, sinundan ko lang po muna sila sa linya at saka po pacing lang po muna at saka po ginawa yung discard ko kung paano ko sila pasokin sa linya. Na-stress ka ba? Na-stress ka? Oo po. Sobrang stress. Pero Kasi novice tapos naka-entry sa expert. Pero yung performance level, laki ng talo. Pasok na pasok. Novice, katapat mo kagad yung expert, di ba? Ano kagad yung tapos second year mo pa lang sa season. Galing po ang beginner last. Kanina sa 160 SL, pole position tayo. Ano masasabi mo sa race mo kanina? Mindset ko po kasi maka-oras po na maayos at saka po maging call agad para makalayo po agad sa kalaban. Kasi puro click rin po yung kalaban. Hindi ko rin po inaasahan na bakit matulog. Na-pressure ka ba? Na-pole position ka? Nasa 1 ka? Alam mo, nasa likod si Brian Rosario. Na-pressure din po kasi hindi ko naman po gaano ka-level din yun. Galing po akong beginner. May nag-was na set lang? Medyo na-pressure ka na pinipilit mo, tumulit na break. Hindi ko makakain ganun takbo. Ang mali ko po doon na early gas ko po yung motor. Nakaiga pa po yung motor. Pinilit ko po agad makakuha ng makabalik dun sa unahan. Actually, nagkaroon din ng collision. Si Brian Rosario habang pumapalo sa'yo, nag-crash siya eh. Ano na, medyo nakahinga ka na ba ng maluwag na laki? Oo. Nakahinga na po ako nung wala na pong nasa likod ko dahil alam kong ako na po yun. Para sa akin na po yun. Saka po, stable ko na lang po yung motor. Inikot ko na maayos na lang po. Para safe lang din. Makatapon. Ano yung parang nagbigay sa'yo ng team or something na nahanap mo kay Dilio or kay Nelson para kunin natin siya? Wala nang napag-tripan lang namin. Yung si Dilio kasi, rider talaga siya ni Miko. Si Miko kaibigan ko sa drag race para magkasama na kami. So shoutout kay Karen Miko sa Bicoli. So siya talaga yung dahilan kung bakit naging rider ko si Dilio. Tapos nung si Dilio, ginawa namin linggo-linggo kami ng training. Habang nagte-testing kami ng makina ng Quick 160, training. Kasi yung Quick 160, ang kalaban ko lang naman talaga dun sa Quick 160 is yung sarili kong aero. Tapos yun pala, yung lahat ng race bike namin, lahat yan sariling gawa ko. Gawa ng Team Kewers. Lahat yan, tono, CVT, lahat. Ang langis na gamit namin, yung Petronas Sprinta. Siyempre, yung Kewers na products na gamit namin, yung gear oil, salt oil. Yung kulan kasi bawal eh. Kasi bawal sa race na, kaya tutulong gamit namin. Tapos ngayon, nung nasubukan namin yung Bristol Smart Plan, yun yung X1 Atomax. Lahat ng ginagamit namin, lahat yan, subok. Pagdating naman sa makina, lahat yan sariling gawa, sariling utak. Ayan, yung sa tuning, sariling tune lang din, sa amin lang din. Yung Aerox, naka-eraser yun, Eraser Mini X. Then yung dalawang plate remap lang yun. Okay naman, napakasaya. Kasi, syempre, hindi lang naman para sa akin, kundi sa buong team. Kasi alam naman nila yung pinagpupuyatan namin gabi-gabi. Then yung preparasyon namin, sobrang tagal. Sobrang dami ko nang naabala, tsaka, kumbaga, nakasamad sa pagpupo. Pero yan, solid yun po, Team Kewers. Ayun, bakit naman ako makakarera? Kasi syempre, motor shop kami. Meron din kaming sariling produkto. Paano namin papatunayan? Dito namin papatunayan. Tulad ng lima, nagre-rep ako sa shop. So, paano mo papatunayan na makakaya namin ang patinuin at pulinin yung motor?
dito sa karera. Tsaka sobrang layo ng karera compare sa pang-araw-araw na dati. Kasi dito sa karera, ilang laps. 15 laps, 20 laps, karera lang ngayon. So, tumatakbo ang motor ng 20 minutes. 15 to 20 minutes, tumatakbo yung motor ng full throttle. Kumbaga, sobrang stress ng makina. Pero hindi lang kasi yun yung tinitingnan doon. Kumbaga, meron pa kaming practice. Sa isang araw, nagwa 100 laps kami pag nag-practice kami. Doon mo papatunayan gano'ng katibay ang pyesa. Tsaka yun. Yan. Kumbaga, kaya kami makarera. Patunayan na maayos at maganda yung produkto at gawa natin. Yan lang. Okay, ano siya sabi mo? Sa totoo lang, napakadami na nating supporters at namin yung matamilig na product sa amin, Team K-Works. Sabi ko sa ating mga vlog supporters. Ayun, maraming salamat po sa support sa amin. Pero may balik lang namin sa inyo ay mas pagandahin namin at patunayan namin talaga kaya namin. Nice. Magandang karamihan, guys! Kaya sa panaligan, one and only kaganin, Team K-Works dominating the first round of PSA 2025. Pa rin. Pagkatapos ng karera, pagka nanalo dito dumidiretso para i-check kung may pandaraya ba o kung ano man. So, yan. Pagkatapos, check lahat. Ano yung mga pina-check natin dito sa 185? Ayun, nakadepende sa rules kung anong pwede. Tulad ng mga air filter. Tulad dito sa street legal, stock air filter lang gamit namin. Tapos, stock airbox. Pero ngayon, allowed mag-throttle body. Pero bawal pa rin report yung e-stick. So, sa street legal kasi kaya masarap ito sumali. Limited yung rules. Limited yung pwede mong galawin. So, pasakita na ako ulo. Talagang mag-excel yung malawak yung isip sa innovation. Hindi basta-basta. Kasi napakadaming bawal galawin. Kataasan, CBT din. CBT, ECU. Dapat magtugma lahat. Hindi katulad sa pagka pwede lahat, pagandahan na lang din ang pyesa. Para game na, para tapos na tayo. Right, ito na, bukasan na. Magkakaalaman ng moment of truth. Hey guys, good evening. Kakatapos lang na TSR Round 1 for 2025. Tingnan naman natin yung performance na pinakita ni Kerga din sa 185 SL ng bago nating motor. Unfortunately, we kind of have bad news. Ito, nagkaroon kami na bad news. Dahil itong airbox ko, sumemplang kasi ako noong isang araw. So, hindi ko napansin. Nagkaroon pala ng maliit na butas. So, yun, yung maliit na butas, di yun. Ito, makikita naman. Ito, tumagos pala yung pinaka sa plastic. So, itong maliit na to, disqualified yun. Pero okay lang yan. Maliit din namin, di namin napansin. Akala kasi namin na yun, parang walang butas. Mismo. Pero pag tinagos pala, meron. Sa strict rules ng TSR Championship pagdating dito, talagang kailangan stock ang air filter at siyempre walang leak or walang kahit ano. Rules is rules, pero mahalaga. Safe lang. Safe and happy kami sa naging performance. Nakita naman namin gano'n talagang ganda ng performance sa aming bike. Kumbaga mahalaga naman sa akin yung resulta. Kumbaga na-DQ man dahil sa pinakamaliit nitong butas na to. Siyempre hindi naman ito nakakatulad o kung ano man. Rules is rules. Kumbaga bawal magkaroon ng butas, magkaroon ng aftermarket. Ultimo nga ang tornilyo, naka-GR5 to, pinabalik nila sa stock. So, makaka-DQ din yan. Yan. Maraming salamat po sa buong team, sa katulong namin, at sa lahat na sumusuporta. So, bawi tayo next race. Check pagka may semplang, check kung may butas. Thank you. All right. Nadali.